lang nawala ng malay dahil sa init ng panahon. Agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar. This is a public service announcement From PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Delivery! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban? Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Baintidos minutos na, nakalabay las 4. Nag-iikag ni Kuya Mark kan pagbalita. Sureness, may kita balita o ni Night News Update. Pagtaga pamresiyuhan pa daman. Uy, kumusta ka? Kumusta yung nga danto natin, mga my friend, nga nakatutok yan na, mga kasugbong nga nakatutok yan na, Hitaira Radyo, DYS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, ilabi na antikang pagkaninan, agang nga yan na nga afternoon, nga pa hiton sign off. Kompleto Ricardo Sano Nanay Mirna nga dito sign off spiel. Ano yan na ito niyuging kakabisihan mga kasubong? Bisan ka mo super okupado, pwede ka mamati hit radyo. Pero kung ati ang radyo nga pinagaganay yun di battery solar panel, adi yan na nga afternoon medyo madalumdum na kami. At least tinaghumgihap adto namon ano ini temperatura. Pero nasa rin kayo pag-asa nga puro minus maabutin 43 degrees Celsius. San yan ang adlaw pinakamapaso nga temperatura nga abatin na natin lawas nga ni kakulap. 45 degrees Celsius asiyagad. Nga paggawas natin tikang LNB, Liga ng mga Barangay, ira edipisyo nga padayon naging papabaysay. Iyay as in super hingka mapaso. Wala pa naman kita pagkapagsadok. Hingalimtan tapan at payong intunsis as in. Malay na nat inaabat. But anyway, salamat siya no. Naka-hap kita hadto natin na mga my friend. Di naman ha si Dream O. Thank you guys. As always. Di 25 minutos na. Nakalabay ha alas 4:45. Uy, best kitang adlaw, Mayo 7. Uy, may pa-update atin ha. Pag-asa. Kita iragin miminunitor nga mga raut-daut. Ilabi na adton hirayo pa hiton Philippine Area of Responsibility. Posible pa naman iton urban band. Humarani hiton nayap hiton aton archipelago. Di pa naman mutang itaiya
tinataha kaya ba pag-move, pag-gius. Mag-westward na, mag-northwestward. Salit sasagda kirita ilabi na anton mga local disaster risk reduction and management offices nga diri gud maligbukan hiton mga pa-update hiton pag-asa. Kaya sa mulod na nga ni daw good iniya hiton Philippine Area of Responsibility. Teddy pala niyan hadi pero yan na NTS na tropical storm. Yang aran international name is hagupit pagsulod the Philippine Area of Responsibility pagngangaranan in Kankaluy. Yes, may liwat kita pa anunsyo. Ato ang mga nagapalista parahan kasalang bayan 2026. Mayo na kaya kita ha, June na kaya yun. May kalabutan hiton ika-19 nga pag-birthday, pagigan syudad Borongan. Pwede aton mga requirements syempre aton pre-marriage counseling. Tapos, kung magpapailaram ka mo in pre-marriage counseling, nagikikinahanglan niya, requirement as in, kaya base itonin presidential decree, batas pang bansa. Ano kuno nga bilang ate iyay? May namdaman niyo ate. Okay, sige. Basta may hiton, yan naging parigunan na pa na maitihin. Ano ini? Ordinance 312. Nga adto na mga magpapakasal, syempre, kung magpapakasal kam, di syudadhan Borongan, bisan diin pait nga lugar, basta di na Pilipinas, kinang usetit mga requirement, iton pre-marriage counseling. Di naman haam, syudadhan Borongan, kung mapartisipar hita pre-marriage counseling orientation, in kinahanglan magtanim hin punong kahoy, tree growing. Kung aadto hiton kabakhawan, kung taloy taga di ka mo taga Santa Fe, di kanda Kuya Euphem. Ay, ito natin nga, hindi mga kapartner. Hira Kuya Euphem. Engineer Coach Euphem nga Engineer Mark. Yun. Asya itan pinakamapaso nga mapasok-pasok pa kung baga pandisal as in bago palit yang hinahaon. Parehas sa ton City Ordinance 313 ang pagtaga fuel subsidy program. Yun naman in 312. So ginpapahinamdam ha adton mga nagpalista han kasalang bayan 2026 nga upod di dahiton mga requirement and pre-marriage counseling. Tapos kung magpapailaram kami pre-marriage counseling, ginaawhag kamo nga magtanom tree growing. Kung itaiyo lugar, harani kam hit kabakawan, pananglitan taga Kanhaway kam, taga Bugas, taga Santa Fe. Harani kami kabakawan suan igpapatanam haiyo mangrove. Kung at naman kamo hita taga San Andres kam, upland barangays, syempre at kami upland forest pag tatanum. It nga medyo napapanutin talali. Little kinanglan pagtamnan, yes. Tapos, kung di naman kam hasawang, pwede naman kam pumili, di naman hiton beach forest, di Habaybay Boulevard. Makikipag sumpayan kam ito natin mga kasugbong City Environment and Natural Resources Office. Sige, bisig-bisihan pa ka sir ate Vicky May, Sir Jujito. Banginiga padaramasnod nga maadlaw hiyo ate Juday para mag-istoryan hiraatan. Pero siya ita, sa ititon mga requirement. Tree growing, but seed ngun, kinahanglan materuk.
Uy, adi na join ato ni Sherry Lacaba. Shout out ka Victor. Sherry, hi ni ti Victor. Tapos sa diliwati John Anthony Bautista. Ate, good afternoon. Pa-shout out po. Didi kan Tatay Alfredo Nicart nganan mamati yana dida San Policarpo. Uy, ano yan na itayo ginaharampangan John Anthony. Kumusta itayo dida mga fruit-bearing trees? Mga kamangkahan. Uy, pati pa, di ba? Dahil itayo dida magbungahon iti tayo mangga. Tapos itayo mga langka. Bisa pa mait nga mga mga utanen. Sugad hit karubasa ngan iba pa. Adi naman yung Ate Jennifer, Ate Sok. Yes, salamat. Permiliwat ni Ate Jennifer nan mamati iton Radyo. DYS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Kahidlawan damay niya kan Tita Ruth. Yes, watching. Salamat. Yes, and iyo tugon. Yan, Jennifer. In magkaroon yun kita one time with Mayor D.A. May mga katugunanan na natin mga kapatid nga PWD. Magkakarating kasubong. Atin nalaliwat ipalasunda. 32 minutos na nakalabay alas 4. Didiha City Hall, set GBBC, hidamahit nga buhatan, ang City Comelec Office. Abuas kung may kamatuyo, dida na kamuhiton afternoon. Kung tikuha kam na voter registration certification, deri po niyo agad-agad makukuha tomorrow, mapalista lanay kam, kaya doon ira ikipahis in ira dadadan nga to naman hiton ira pagbubuhatan nga satellite registration tomorrow. Pero iton afternoon, siringad to natin mga kasugbo nga City Comelec, aton staff ni iton amon City Election Officer ate, mahuman kami hiton morning. So iton afternoon, sige, bisita na ka. Didi naman na City Comelec Office. Kaya doon mga nagpaparehistro nga mga young ones. Bisan pa nga ni Anton iba nga diri na good young ones. Uy, nagkukuy purira Kuya Mark and Kuya Euphem. Ninamdumla kan Ate Daisy. Parang nirangi Kuya Euphem ni Ate Daisy ante sumulod nga dididhit announcers vote as in mangingispiho anay balita mga gwaping magbaysay. Ani yung labaw dadadun ilabi na adto na bag-o nga mga magpaparehistro nga mga kwalipikado na magparehistro aton magkikinsi anyo sit November 2 iton didahit pagbubuhaton natin nga BSKA didahiton ti arabot nga November 2 kalag-kalag kaya yan. Pagdara ka madton iyo live birth certificate tapos iyo na light ipapo photocopy tapos valid ID yan lang. Natikaharan ang deadline ha, kay Mayo 18 kaya yan, mga my friend. So, Lunes, Sened. Susunod nga Lunes, bisan kon naka-work from home, hiton Lunes, at ton mga taga-Comelec nationwide po itiya, siya titaira schedule, syempre in mapasok hira. Itong iratag sa tagsang buhatan. Tengad hiyaman iton last, asya man hiya iton last day iton voter, ongoing voter registration. Dida hiton Mayo 11, wala po itiya. Kung natikwa daman kam, so gadidiha Comelec Borongan City, tikwa kam hin voter registration certification, mapalista la kam. Diri po siya agad-agad mayahatag ha iyo, kasi iton ira system nakasirado, silyado. Yes nga, urunin na atin naman share anay, eto atin nalang ilasundan, natika nga naman natin mga pa-anunsyo para liwatan ton mga higluag an kabakahan balitaw higluag adton mga tuna adton may mga real property tapos daramang good hit ka makuri hit kinabuhi
waray kita pakakaatapad to na pagbayad han aton buhis han aton real property. Eto may dahini may konsiderasyon nga igin o-offer ha aton hi national government adton real property tax amnesty nga waray penalidad, waray surcharges, no interest nga dahadton aton mga waray kabayde nga real property taxes before July 24. Sabot sinyon ang 2023, 22, o di apahan 19 gupon-gupon. Basta before July 2024. Inipadaman hiya, madali nahin adton deadline. Ngada na lain hiya hitsan o inihiya lah. Ngada na lain hiya hiton available until July 5, 2026. Gratis po inihiya adton Republic Act 12001 Real Property Valuation and Assessment Reform Act adton pagtaga National Real Property Tax Amnesty. Sige, madali na padamain niya nga na laha hiton di na light sinasabot in Mayo kita sunod nga bulan Hunyo nga na lahiya hiton July 5 salit pakipagsampayan kam hiton pinakaharani niyo nga treasurer's office sugad di dihaamon ha city treasurer. Pang tinsala niyo hiyo Kuya Joey Siso. Samtang 37 minutos na nakalabay alas 4 may pahinamdam pagtagapagmamahal. Sige nga tulani kita kan Engineer Mark. Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating. Ng ating walang gutom program. Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino. Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi. Meron na ring balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata. Sa 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na, mas diretso, mas sigurado. These are the underserved areas. Walang branch ng bangko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila. Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan. Salamat. Delivery! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban? Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Thanks much, Engineer Mark. 41 minutos na, nakalabay alas 4. Ali naman aton i-share na pa-update aton na pag-asa bisan ko naat pa in outside par hi hagupit. Hi tropical storm hagupit. Nag-share na aton adton pag-asa nga ni kanina pa hadton alas 11 aga nagpagawas na hiraton tropical cyclone advisory number 2. Ihagupit daw gud ginmimintinar hininiya ato niya kakasgen samtang nagies tipa weste didto naman hiton kalalawdan sea south of Guam. Dito'y kalalawdan sur hiton Guam. Pero na kaninahan anto na pinaka-latest a few minutes ago yun yung papakita ni Kuya Mark na satellite image kuanit hiya aton iya pag-iis in weste norte weste. West-north-westward salit asya it nga kinahanglan diri kita maliligbukan sa ring pahit pag-asa hiton ira mga pa-update at may kalabutan hiton ira hini pag monitor alin susunod hini naman nga weather disturbance nga nihanton ira igim pakita liwat nga infographics aton iya rain band in haros mahirani hiton Archipelago hiti Pilipinas ilabi na Balandra Pacific Ocean. Sungad aton din Eastern Visayas, iton eastern part liwat iton southern Luzon. Sana matunaw na ladamay nga dita kalalawdan o di kaya mag-recurve gumiis siya tipa norte este. Pero hapag kaya na didihadton kaninahan alas 11 nga pa-updatehan na pag-asa nagiis siya westward pero ang pinaka-latest na in northwestward asya titsyadto kanina 20 kilometers per hour tipa weste a few minutes ago nagyas naman hiya west-northwestward at 15 kilometers per hour. Nasa ring hi pag-asa la pagkaya na adton lipgup nasasakop hadton iya pagurus hadton iya hangin in 280 kilometers tikangan sentro so i-times to hiya itihat diametro in 560 kilometers. Tapos saringan pag-asa iton iya general outlook hiton forecast period di hagupit in magiis daw gud tipa weste norte weste. Tapos in kumbaga siya talaga magiging movement. Pero dana iya kaya nagwe-westward pero ito generally magiis siya tipa weste norte weste. Sana mag northeastward in hiya pero maging pa man sige. West northwestward. Tapos kanina alas 11 anyahin mamutangan is 1,895 kilometers east ito northeastern Mindanao si Ruayo Pahiya. Tapos nasa ring pag-asa ini daw gud hagupit in babanabana masulo diton Philippine Area of Responsibility didahiton Sabado Mayo 9 o di kaya dida naman hiton evening hiton Domingo Mayo 10 hiton aga ngan pagsulod din hiton Philippine Area of Responsibility in paggangaranan in hiya kan Kaloy iyay kan double C balitaw ni Kaloy tigngangaran hininiyat international name nagupit. Tapos sa masnod nga 48 oras si hagupit in mas pa daw nga makasug. Further intensify as high-end tropical storm. Kataliwan hin dara kuno hiton
unfavorable environmental condition ini daw good hiya in mahinay sana matunaw na gudla ngan mada-downgrade mabalik hiya hiton pagintidi tropical depression dida naman hiton Tuesday May 12 samtang aadto hiya hiton Philippine Sea. And ginsasabi pa ni Pag-asa nga hihagupit in pagkayana in wala pa niya direkta nga epekto hiton aten panahon nganit kondisyon hiton aten kadagatan hamasunod nga tulo ka adlaw. Kundi base hini nga mga development adton publiko partikular na adton mga public and disaster risk reduction and management nga mga buhatan in ginasasagda nga padayon magmonitor hiton mga pa-update hiton Pag-asa may kalabutan hini nga tropical cyclone. Tapos unina hiton alas 11 hit gabi in magpapagawas ang Pag-asa haton tropical cyclone advisory number 3. Nga di naman iton pagtagad general weather forecast na ginpagawas liwat hana Pag-asa yana nga alas 4 hana kilop of 47 minutes ago. La nasa ring hindi pagludo kaya inhira may low pressure area inside par tapos si hagupit naman at may tiarayo pa kahit ka lalawdan. 3 p.m. today, nasa ring Pag-asa atong low pressure area, base aton ira nakalap nga datos, adto hiya hiton kadagatan, coastal waters, hiton Picong, Lanao del Sur. Di ba pwede may naning dudugang-dugangan itat hibaro hita mga lulugar sa Pilipinas. Picong, Lanao del Sur. Aniya namang coordinate 7.5 degrees north and 123.7 degrees east. Samtang apektado naman kita ang Visayas aton easterlies sugad man adton Luzon. As of 3 p.m. today, and kanina adtuhan alas 11 nga pagtagahagupit hit tropical storm hagupit as of alas 3 sanya na nga kilop masiniran ni nahiya 1,840 kilometers east-northeastern Mindanao, Sina, Kahintalali at 7.7 degrees north and 143.0 degrees east hirayo pa talaga. Tapos nagpabilin adton iya kakasgan 65 kilometers sa ranyan sentro. Tapos niya pagmadlis pinakamakusag nga pagburas sa niya hangin na abutin 80 kilometers per hour and din nagias na hiya weste, norte, weste. Kanina to again share natin and kanan pa-update atin han Pag-asa tropical cyclone bulletin number 2 kanat iya nagias westward at 20 kilometers per hour. So iba na yan natin iya pag-ias west-northwestward nga sa ringan Pag-asa siya ginitan iya magiging dominante nga pag-ias. Tapos apektado kita hay nun mga lugar nga apektado hit LPA. Eto Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Habarn, Palawan, Negros Oriental, Siquijor, Misamis Occidental, Lanao del Norte, and Sultan Kudarat. So, ang iba nga mga lugar, upod nakita, Subanan Metro Manila and the rest of the country, nakita din easterlies, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Sa shade nga, dani kita nakaka-experience hin mga pag-uran. Sa mga lugar nga magiging masulog it mga pag-uuran, ginpapatagam itoon Pag-asa, itoon posible mahitabo nga mga pagtuno, tigda nga mga pagbaha. Mag-share naman kita hadton pasiunahan natin. Pasiuna lain niya nga informasyon, di na naman ang atin tinimpaugan nga kanina han ika 45 nga regular session han sanggunian panglungsod han syudad han Borongan highlights sa nasabi nga session na pagpasidengeg
han sanggunian panglungsod han konseho ngada naman hadton aton top notcher nga boronganen taga barangay Campisaw kasi Campisawnen ni Ate Daisy him ato batan umpain niya as in no pay padaman adton iya landong kay magpro-proceed hiya hiton nursing nga kurso hi Miss Gracel Rado Dacuno hana barangay Campisaw ini po hiya in naabot niya nakabot adton ika na pulo nga pwesto han kaghuman pala nga Abril 2026 nga licensure examination hadton midwifery. Laki paano hadton ginpasidenggan syempre ang nakaproducer hadton mga boronganan professional labi na ining aton mga achiever syempre adton presidente an isu Dr. Andres Pangatpatan pero waray hiya abot di da naman na nasabi nga sesyon and nagrepresentar adton laki pa niya adton ginpasidenggan liwat adton officer in charge dean adton College of Nursing and Allied Sciences and Eastern Samar State University Human Rinan Glorian Kapada. Darahadton exemplary nga paniguro nga makaproducer hin mga professional nga take note di dahadton licensure examination han midwifery di dahadton naglabay nga Abril yan ang tuig 2026 number 1 kaya adton Eastern Samar State University tanan han 43 nga inexamine in nakapasar 100% adton passing rate nasulabuan pa ang University of the Philippines Diliman Campus. Tapos dito ang i-share kung ano iya masasabi nga daton aton mga young ones nga makakabot in sugad nga achievement sa ring niya mo pay kuno kun hikita makikipag the barkads. It maupay ita influence. Ita mga the barkads nga nakaka-encourage sita pag-aram. Asya niya sabi dito, it nga nakakapagawas itong the best aton. So diri ada taraga yan o mga my friend. And then iya igin a-attribute adton iya kalampusan dida naman adton iya mga kasangkayan nga an iraging kakabisihan adton pag-araram. Diri pag linalao ginlunlunla. Alabaying balitaw, congrats ngan sa ring niya, yain magproceed nga di naman hituan may eskwela hituan Bachelor of Science in Nursing. Sana mag-proceed pa hituan pagin doktor. Anyways, di naman Eastern Samar State University mag-aabri naman aton College of Medicine. Sa yahan mga highlights sa kanina nga sesyon ika 45 nga sesyon han mga magabaralaod han na syudad han Borongan. Atin aliwat i-share ang iba pa hadton iragin tratar didahan na sabi nga sesyon. Eto parang adahanton atin mga kasugbo nga mga trike driver ilabi na anton nag-renew hadton ira prangkesa anton mga nag-apply liwatin prangkesa bisan anton mga nag-renew di ba talaga nairain na-attend pa hiton gindudumarang orientasyon hiton sanggunian panglungsod ipinagihit transportation committee kundi chairperson ni Kuya Ian ni Konse Ian Galo. So adton pinaka-latest
nga 17 nga nag-apply para himprangkisa hin motorized tricycle for hire a syudad na Borongan in approve na po adto ni aplikasyon nagpasa nag-approve adton konseho en resolusyon syempre nagpaparig-un nag-aprobar adton i-aplikasyon hin prangkisa an pagtricyclean di naman a syudad han Borongan. Tapos, ang request liwatan atin mga kasugbong han Borongan City Airport o hanton Kaap Civil Aviation Authority of the Philippines gin-approve na liwatan ton konseho adton request han Borongan City Airport particular na hadton Kaap nga magkamaydayn additional prohibitory provisions dida naman hadton Borongan City Airport Ordinance 245 kundiin iginahan ay didto adton mga kadugangan nga mga igindidiri maram nakitit nga diri nakita pwede dito mag-aramhit pag drive Borongan City Airport di ba siya tanunaan ginaarad man hadton pagdra-drive in 4 wheels sa pangani ang 2 wheels 3 wheels tapos dapat dito ang mga probisyon nga igin dugang laki pa iton paghayipan harani hiton airport paggardin harani hiton airport pag buhi hin mga tamsi harani hiton airport Kiraladto ya makiki-update titahin iton buhatan ni konsiyan nga naman hanton i-again present nga unproposed ordinance so dinayin niya proposed ordinance kay igin approve na ang third and final reading kanina and sugad man gin-approve liwatan konseho adton paghatag pagdunar ang syudad na Borongan hin mga ekipahis nga di naman Borongan City Police Station nadi anatya mga 4 wheels adton igin dunar yan naman mga higamit hito natin mga kasugbo nga pulis so ganiring ka mga pinalangga kay anyways di dahiton POPs, peace and order and security plan at dito it nga mga ginakabutang dito it nga mga gingkikinahanglan mga aktibidad, mga programa nga iginahan ay hito natin mga kasugbong, mga men in uniform o dito kaapit ay implementasyon iton POPs plan. Uy, laki pa din hin mga patrol leader shoes. Kirain, kapidaso. 80 90 idus ka pairs nga patrol leather shoes. Kaya may national din nakaka-provide. Ito, at the tune of 248,000 pesos. So ini po hiya nga resolusyon siya inhiya adto nagpaparig-un adto na pagdunar pagbalhin na nasabi nga propiedades and city government ngadto naman Borongan City Police Station sugad man ang pagbalhin liwat han ownership nasabi nga mga gamit laki pa dinhi adton eto mga di pa upod pa hini dinhi adton pangapagtaga ringkot pero kapidaso 92 ringkot poncho specific didi adton Spartan manggid ada tapos laki pa in heavy duty nga tent ugadamang kay mopait nga di na pipinanhiram ito natin police station in mga pesto hirano di ba mga strategic location duha nga heavy duty tent and the tune of 46,000 pesos
Upod pa in PNP Ball Cup. Kamang ka pinalanggay taon natin mga kasagbo nga pulis. 89 kapidaso. Adi pa in mga kadugangan pa nga mga iginhatag nga supplies sa ton Algio Borongan nga da naman haton Borongan City Police Station. Syempre, nini aton mga karawat han responsibilidad anton pag-transfer han pagtatag iya han nasabi nga mga ekipahis, mga equipment. Siyempre, aton accountability, ma-full in nga da naman aton kada kan Police Lieutenant Colonel Silver Cabanillas. Siya po iton Acting Chief of Police hiton PNP Borongan City Police Station. Ida mo daman pa ito natin may share nga gentrataran to namon mga resgaduhan nga mga magbaralaod ang syudadan Borongan dinhan iragin dumarang ika 45 nga regular session kay tuluad to hiya kapaypay upat ba kapaypay adton ira order and calendar of business. Thanks much may dato natin mga kasugbong ang sanggunian panglungsod secretariat ilabi mga dato namon SP Secretary kan Kuya Abit nga dakan dati mamang kan Ma'am Eva De Baker, congrats. Boris, congrats. Kanda Kuya Noy and company tanan na didahayo. Ngan adton ging kabisihan liwatan LNB meeting at ang liwat i-share masnod natin nga pagka-reunion dinhi naman hakasubpong hakahanginan. Angaran po ito namon ni Sen kan Ati Ruth Rivera Abunda kan Chef de Cudes. Yay, wala kita pagka-birthday song. May natin ay oyo susunod na ngaton pag ka-reunion God willing hakasubpong hakahanginan. Ngaran po ito namon ni Sem kan Tita Ruth ni Jennifer balitaw ka na amon busing ni Ate Ruth Rivera Abunda kan Chafty Cudes kan Kuya Buboy ngan syempre natin mga super taking engineer nga di kan the engineer Mark and engineer Kuya Euphem. Damo nga salamat pero antes kita magtapos magbabalita anay kita ha news update. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Anato na balita may kalabutan ini hiton regular nga gindudumara nga pagmonitor hitertel price hit bugas didi naman na syudad na Borongan hiton Algio Borongan ni pinaagi hiton City Agriculture Office sadya natin balita. Nagpapabiling establiton supply og presyo bugas sa syudadan Borongan basit ikinasimana nga gindudumarang regular price monitoring at LG Borongan ipinagit City Agriculture Office sa pirang agro-fishery commodities particular it bugas sa Borongan City Supermarket apiling Bawan Street and Merkules Mayo 6. Ini nga price monitoring ginsihan presyo ang bugas na napulo nga rice retailers sa nasabi nga merkado nga naa di adton presyo ang bugas ang pinakabarato in Sambulawan nga bugas nga mapapalit 45 pesos ang kada kilo ug ang laon nga native nga bugas nga tag 48 pesos ang kada kilo ngan may daliwat tag 55 pesos nga da 60 pesos ang presyo kada kilo depende klase bugas. Samtang ang red rice in mapapalita sa 62 pesos nga da 66 pesos ang kada kilo. Ang brown rice in tag 70 pesos ang kada kilo ngan ang glutinous rice o pilit nga busag ang presyo in 70 pesos nga da 75 pesos ang kada kilo ngan ang tapol in tag 120 pesos nga da 130 pesos ang kada kilo. Samtang ang presyo kada sakwan tag 50 kilos nga bugas ada 2,300 pesos nga da 2,850 pesos ang presyo depende klase bugas. Nga nada pa 2,165 kasako ang ihapit na ka-stock nga bugas sa nasabing retailers nga nagpapabilin nga bastante og estable ang supply bugas sa syudad. Samtang ang
nasabi nga mga presyohan bugas inharos parihas ang gindumara nga price monitoring ang City Agriculture Office sa nasabi nga merkado han mga adlawhan Merkoles sa naglabay nga bulan han Abril 2026. Pinangungunahan ni Senior Agriculturist Maria Luz Cabo kaupod in pirang nga mga kawanyan City Agriculture Office ini nga regular nga retail price monitoring han pirang agri-fishery commodities sa syudad han Borongan a supervisyon ni City Agriculturist Mr. Macario Gabornes. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Service announcement. Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom